Weather update tayo mga kapatid. Patuloy pong lumalakas itong binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo pong ito ay may international name na Sinlaku at yan po ay nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 85 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 105 kilometers per hour. Ito po ay napakalayo pa rin po sa ating bansa at huli pong namataan ng pag-asa sa layong 2,730 kilometers east o silangang bahagi ng northeastern Mindanao. Ito sa ngayon ay mabagal na kumikilos pero yan po ay unti-unting lalapit sa ating boundary line sa mga susunod na araw. Pero ang medyo magandang good news or ang ating good news dyan po ay umaakyat po itong binabantayan nating sama ng panahon at may possibility po yung pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility as early as Thursday pero sa ngayon medyo tumataas po ang tsansa niya na makiraan lamang dito sa gilid ng ating boundary line. So nagkakaroon po yan ng tsansang hindi na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero if ever yan po ay makapasok sa loob ng ating PAR, yan po ay mabibigyan ng local name na Kaloy. Ito pong binabantayan nating sama ng panahon sa ngayon ay wala pong inaasahang magiging direktang epekto sa ating bansa. Kaya sa mga susunod na araw, bagamat meron tayong binabantayang bagyo, magpapatuloy po ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa. Lalo na sa mga kapatagan dito sa Central Luzon, dyan po sa Cagayan Valley, ilang bahagi ng Mimaropa, kasama na rin po dyan Western Visayas, maging dito sa mga areas ng Zamboanga del Norte at Zamboanga Peninsula. Sa katunayan, ito po yung ating mga pinakamatataas na heat index na asahan bukas Sabado, posible po yung umabot sa hanggang 43 at 42 degrees Celsius sa mga areas ng Iloilo, Eastern Samar, maging dito sa Zamboanga City, dyan po sa Zamboanga del Sur. Naglalaro naman sa 41 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius yung ating heat index dyan po sa area ng Cotabato, Cagayan, Tarlac, sa Central Luzon, Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Eastern Samar, maging dito sa Davao City. Again, ito po ang mapanganib o dangerous level na heat index. Kaya doble ingat po tayo dyan dahil medyo tumataas po yung ating tsansa na madaling magpagkahapo o yung pagkapagod o yung ating tinatawag na fatigue. Possible po yung ating dehydration at possible din po yung ating tinatawag na heat stroke. Dito po sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at maalinsangang panahon ngayong darating na weekend. Yung ating maximum temperature ay naglalaro sa 34 to 35 degrees Celsius at posible po yung umabot sa heat index o yung ating damang temperatura mula 37 to 39 degrees Celsius. May kainitan pa rin po yan, mga kapatid. At napakanipis po ng ating araw. Ramdam na ramdam po natin ang init ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. Pagsapit ng hapon, medyo mahangin naman po yung ating kondisyon pero medyo mababa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan. Kaya ngayong weekend, sa mga may lakad, ang paghandaan po natin at pag-ingatan ay ang matinding init ng panahon. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.